Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapwa ko Pilipino, saan man dakong naroroon. Ako nga po pala ay isang construction worker na naging isang saksi sa mga ginagawa ng mga congressman sa bawat distrito. Bilang kung saan-saan dako ako naroroon, ay nasasaksihan ko at nakikita ko ang mga paggawa nila ng mga project, hindi lang ang flood control project, pati ang mga road widening at mga building school at mga barangay building, barangay daycare. Nasaksihan ko po lahat ang pagkagawa po nila at talagang ninanakaw nila ang materyales at simentong kinakabit sa bawat distrito, bawat lugar, bawat barangay, mga kababayan. Ako po ay narating ko ang trabaho kong ito mula sa pagka-helper hanggang sa posisyon ko maging isang foreman, dahil nakakausap ko po ang aking mga project engineer at mga distritong congressman na tiyakan kong nasasabi ngayon, mga kababayan ko, na ninanakaw nila ang pondo. Dahil sa aming distrito ay meron akong nasaksiyan na ngayon ay isa siyang congressman at isa rin siyang nabanggit ng isang kontraktor ng pinagdidiinan nila. Itong kontraktor na to ay kilalang-kilala po natin. At tiyak at alam nyo kung sino ang iniipit nila. At isang congressman doon na binanggit nila. At tiyak kilala ko, walang negosyo, walang hanap buhay, dumami ang lupa, lumaki ang mga bahay dahil sa mga project ipinagkaloob ni Martin Romualdez para manahimik at magnakaw sa kaban ng bayan, mga kabayan. Alam nyo, mga kabayan, kaya naniniwala ko sa sinasabi ng isang kontraktor na si Vizcaya ay may mga congressman na nagdanakaw sa ating mga project. Dahil etong congressman nito, hindi ko itatago sa inyo ang kanyang lugar. Sa bayan ng Laguna, sa distrito ng Laguna, ika-4 ng distrito ng Laguna. Ako po ay nagmula sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Kaya ako po nasaksihan to, mga kababayan. Dahil po ang hanap buhay ko nga po, ulitin ko, isang construction worker. Nagsimula akong gumawa ng barangay, daycare, school, at mga flood control at kalsada. Ayakan nilang ginagawa ang pagnanakaw dahil ang ating mga gobyerno at mga munisipyo ay hindi nagsasagawa ng inspeksyon para malaman nila kung tama ba ang nakalagay sa bill of material at naka-schedule na dapat gamitin nila. Pero paulit-ulit po nila ginagawa hanggang ngayon, hanggang narating ko na ang pagka-foreman ko bilang construction worker. Kaya po ako lumapit at pumunta dito sa dakong ito dahil nakita ko po sa social media at tumakbo at sumakay kagad ako ng aking motor upang ihayag ang aking nalalaman at tuluyan kong pakikinig sa mga balita nangyayari sa ating mundo. Lalo-lalo na sa ating bansa, mga kababayan, mga mahal kong kabataan, ganun rin po ang mga magulang. Alam ko, natitiyak ko, alam nyo ang nangyayari ang katotohanan at ginagawa ng Kongreso sa ating pera. At sinabi na rin po ng ating Vice President na si Sara, ang mahawak lang ng pera ng gobyerno, 2 tao, mga kasama. Sinabi na ng pamilya Vizcaya, pero taasan nila tinatanggi. Taasan nilang ayaw nilang imbestigahan. Taasan nila ayaw nilang tawagin o babaan ng sulat para itanong ang mga bagay-bagay bakit nangyayari sa ating mga Pilipino. Tama si Senador Marcoleta, kung ibibigay sa atin ng tulong, hindi dapat sa pamamagitan ng bigas, hindi sa pamamagitan ng 3 dilata, kundi sa kuryente para lahat ng mamamayan ay makinabang taasan at mawala ang pagkurap sa bawat Pilipinong mamamayan. Mga kasama, pasensya na kayo, nagkikigil ako sa galit dahil ang dadanas nito,
hindi lang apo, hindi lang pamangkin ko, at hindi lang apo ko, hanggang sa kamatayan ng lahi ko. Dadanasin nila ito pag hindi natin sila susupilin, hindi natin sila babaguhin, dahil mismo sila ang sumisira na ayon sa batas, ang nasusunod yung mga sariling interes nila, mga kabayan. Mga kababayan po, saan man dako ng mundo o Pilipinas, alam po may Pilipino. Nananawagan po kami sa inyo ng pagkakaisa kahit saan man dako ng mundo. Nawa mga kababayan, social media man o TV at may mga Facebook tayo, magsalita na ang bawat isa. Mag-post kayo, huwag kayong mag-comment, sabihin nyo ang katotohanan. Huwag tayong manahimik mga kababayan. Ang makikinabang nito, ang bawat Pilipino, bawat kabataan nasisipol pagkatapos ng panahon nito. Mga kababayan, etong kaprasong pananalita ko nito, alam ko makakarating to sa aking lugar, sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Taasan ko sinasabi, ang itong congressman nito at naniniwala ko sa paliwanag ng isang kontraktor na si Vizcaya ay talagang kurang to. Dahil ako'y isang bahagi sa kanyang mga project at flood control na natibag sa bayan ng Laguna at mga tulay na gumuo sa bayan ng Laguna. At ako hindi ko papasinungalingan to. Pagkakataon ko na to para masabi ang katotohanan, ang nangyayaring sagwatan sa loob ng Kongreso sa pamamagitan na namumulo sa kanila at nagtuturo ng maling baluktot na batas sa pangansariling kapakanan nila mga kababayan. Sana nawa mga kababayan, dumating kayo, makipagkaisa kayo, kung sino man malapit o malayo man kayo mga kababayan, magsalita kayo. Huwag kayong manahimik dahil naaabala kayo. Ang makikinabang nito mga kababayan, ang makikinabang talaga nito sa sinasagawa ng bawat Pilipino sa ngayon ay bawat Pilipino saan man dakong ng mundo mga kababayan. Nawa, huwag kayong magsawa. Paalisin natin ang namumuno sa Kongreso na taasan, nananahimik at kumuha pa ng tagapagsalita. Tama! Dahil hindi niya na kaya ipaliwanag lahat ang tinuturo sa kanya at pinapatiko sa kanya. Mga kababayan, bago man matapos ang pananalita ko to, bulay-bulayin nyo at manood kayo ng balita. Salaksikin nyo, talaga totoo sa kanila nanggagaling at nagsisimula ang mga pagnanakaw. Dahil sila ang taasang gumagawa ng mga budget, double padding sa bawat budget ng Pilipino. Mga kasama, maraming salamat sa kapraso kong pananalita at sana tumanim sa puso at isipan nyo itong sinabi kong ito. At naway huwag kayong magsawa, magsalita at kumilos upang sa ating bansa itaguyod ang katwiran, itaguyod na ayon sa batas upang lahat ng Pilipino makinabang. Maraming salamat po, magandang hapon po sa ating lahat.